Nai-imagine na ni Nico ang kabuuan ng ipapatayo niyang two-story building sa isang bahagi ng Manila. Malapit sa University Belt. Sa wakas ay matutupad na rin ang pangarap niyang restaurant. Hindi naging madali ang lahat. Kailangan niyang kumbinsihin ng mga magulang niya na ibigay sa kanyang bahagi ng kanyang mamanahin para idagdag sa savings niya para maipatayo ang building na yon. 2 buwan na lang at matatapos ng naturang estruktura. Malaki ang dapat niyang ipagpasalamat kay Amanda dahil sa ibinigay nitong kakaibang inspirasyon sa kanya. Maisip pa lang niya ito ay sobrang ganda na ng araw niya. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na nakikipag-textmate at phone pal dito dahil sa setup nila. Pero hindi na mahalaga yon. Masaya siya. Sapat na yon. May ilang bagay lang siyang dapat klaruhin at ayusin upang maging buo ng kaligayahan niya. Handa siyang gawin ang lahat maipakita lang kay Amanda kung gaano niya ito kamahal. Ngunit sa ngayon ay kailangan muna niyang magtiis at maghintay. Kakayanin niya yon. Dahil nananalig siya na sa huli ay mababayaran ang lahat ng pagtitiis at paghihintay niya. Sumakay siya sa kotse at nagpahinga sandali. Medyo mainit na sa harapan ng gusali. Kakapwesto lang niya sa backseat nang may mamataan siyang anino sa bandang uluhan niya. Kasunod niyon ay ang magkasunod na katok sa salamin. Naisip niya na baka isa sa mga tauhan sa building yon. Tinatamad pa siyang lingunin ito. Ngunit hindi tauhan ang nakita niya, kundi si Gwen. Anong ginagawa niya rito? Walang ibang nakakaalam na nasa site siya, maliban sa mga magulang niya. Kahit ang pinsan niyang si Gio na nabahag na yata sa wakas ang buntot, sa naging away nila noon ay hindi na rin niya madalas na mapagkikita. Malabong alam nito, kung may pakialam pa ito sa kanila ni Amanda. Walang nababanggit ang dalaga sa kanya tungkol sa nobyo nito. Pero bakit naroroon si Gwen? Kailan pa ito dumating galing Amerika? Muling kumatok ang dalaga sa labas ng bintana. Nawili na siya sa pagkahumaling niya kay Amanda at nawala na rin naman sa ere si Gwen. Kaya nakalimutan na niya ang huli. Nakaramdam siya ng bahagyang sundot ng konsensya. Nico, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo. Sigaw nito. Nadinig na dinig niya kahit sarado ang kotse. What are you doing here, Gwen? Tanong niya nang maibaba niya ang bintana. Tinatanong mo ko? Lumabas ka riyan para malaman mo. Ang kapal mo. Kaya pala hindi mo man lang sinubukang magpakita sa akin mula nang mag-away tayo. Ay dahil may babae ka. Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka sa pinto at lalabas ako, please. Walang yaka? I hate you! Dinaluhong siya nito pagkalabas niya ng kotse. Napaatras siya kaya ang likod na niyang nagsara ng pinto ng sasakyan. Umayos ka nga. Nahuli niya ang 2 kamay nito. Sinusundan mo ba ako? Bakit? Wala ka ng mga kaibigan na makakasama kaya hinanap mo na ako? Sarkastikong tanong niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw tong may ginagawang kalokohan. Napailing siya. Huwag na tayong maglokohan, Gwen. I know what you've been doing behind my back. At kung ano man ang plano mo o ninyong mag-anak, wala na akong pakialam. Leave me out of it. Anong ibig mong sabihin? Noon tila bigla itong narattle. Pagkatapos ay mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Nagmistula itong maamong kuneho. I'm sorry, honey. Nabigla lang ako. Yumakap ito sa kanya. Lumayo ka sa akin. Aniyang pilit itong itinutulak. Pinipigilan ng pandidiring nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ayoko! Hindi ako bibitaw hanggat hindi tayo nagkakasundo. Please, Nico. Bati na tayo. Hindi ko kayang hindi tayo nagkikita at nagkakasama. Miss na kita ha. Iniwan ko na sina mama sa LA because I want to be with you. Sasabihin ko kay Papa na huwag na niya tayong pakialaman. Please, ayokong mawala ka sa akin. Ikamamatay ko yun. Umiiyak ito sa dibdib niya. Gwen. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at pilit inilalayo sa kanya. Gumagawa na sila ng eksena doon at marami sa napapadaan, mapasasakyan man o mapatao ay napapasulyap sa kanila. I love you at hindi ko kayang iwan mo. Magiging mabuti na akong girlfriend. I'm sorry. Please, let me make it after you, please. I'll be loyal to you. I can be your slave. I'll do anything you want. Just don't leave or I'll die. Hindi magandang biro yan, Gwen. Alarma siya. Hindi kaya ng konsensya niya sakaling malaman niyang may namatay na isang babae dahil iniwan niya.
Sinong nagsasabing nagbibiro ako? Matapang na tanong ni Gwen. Mabilis na nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit sa sulok ng mga mata nito'y nakikita niyang naiiyak pa rin ito. Pero nagpipigil lamang. Nakakuyom din ang mga kamay nito. Pinagsisisihan ko nang hinayaan ko si Papa na magdesisyon para sa akin. At nangangako ako ng lahat sa'yo. Pero ayaw mo pa rin bumalik sa akin? Gwen, napakabata mo pa. Marami ka pang makikitang ibang lalaki bukod sa akin. Mas mamahalin ka nila at pahahalagahan. Ibibigay nila ang gusto mo. O kahit pang hiniling ng papa mo sa akin na hindi ko napagbigyan. Tama na, Nico. I may be childish and dependent on my parents. Pero marunong din naman akong mag-isip. At lalong marunong akong umintindi ng sinasabi mo. Singhal ni Gwen sa kanya. May dinukot ito sa dalang shoulder bag. Subukan mong hiwalayan ako. At pareho tayong mamamatay at mapupunta sa impyerno. Iniumang nito ang baril sa kanya. Gwen, huwag mong itutok sa akin yan. Baka pumutok yan. Bahagya lang siyang nataranta. Ibigay mo sa akin ang baril at mag-usap tayo ng maayos. Sir, anong nangyayari? Nagsimula nang maglapitan ng mga tauhan niya. Diyan lang kayo! Sigaw ni Gwen. Kung ayaw niyong itumbos niyong patamaan ko. Sundin niyo siya. Bumalik na kayo sa trabaho at huwag niyo kaming pansinin dito. Utos niya ng lingunin ng mga tauhan. Sige na, Gwen. Ibaba mo na ang baril na yan. Sasama na ako sa'yo kahit saan mo gusto. Talaga? Pumapayag ka na makipagbalikan sa akin? Nagniningning ang mga mata nito. Dali-daling ibinalik nito sa bag ang baril at tumakbo payakap sa kanya. Hindi ka magsisising nakipagbalikan ka sa akin, Nico. I'll do everything to make you happy. She kissed him on the lips. Wala siyang nagawa kundi ang pagbigyan nito. Pansamantala, kung sana ay kaya niyang manakit ng babae, pero hindi. Umaasa pa rin siyang maaayos nilang problema sa mahinahong usapan. Let's go somewhere else, Gwen. Iyaya niya. Amanda, sweetheart. Nagkita na rin tayo sa wakas. Namiss kita ng sobra. Salubong ni Gio kay Amanda. Yayakapin sana siya nito pero umiwas siya. Wala na akong panahong makipaglokohan sa'yo, Gio. Ngayon pa lang ay sinasabi ko nang tapos na tayo. To save us from further trouble. Matigas na saad niya. Hindi kumukurap na tumitingin dito. May mukha ka pang naihaharap sa akin pagkatapos mo akong Indianin at pagtaksilan. Wait. Pigil nito na tila natatawa pa sa sinasabi niya. What are you talking about, sweetheart? Akala ko ba naiintindihan mong busy ako kaya hindi ako nakasama sa'yo last time na nagyayakang pumunta rito? Noong huling luwas mo naman sa Maynila ay busy pa rin ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Oo nga. Sarkastikong sagot niya. Palagi kang busy na hindi mo man lang ako nakuhang batiin sa telepono. Hindi mo man lang tinatanong kung sino ang kasama ko. Laging napuputol ang mga usapan natin. At ilang araw na rin akong nasa Maynila. Pero bakit parang baliwala lang sa'yo? Dahil ba nag-e-enjoy ka kasama si Trisha? At nakakalimutan mo na ako? What the? Halatang nagulat ito sa isiniwalat niya. Nagulat ka na may alam ako? Kahit subukan mo pang ipagkaila, hindi ko na makakalimutan. Walang yaka. Taksil! Manyakis! Teka, huwag mong sabihing napaawang ang bibig nito. Nag-e-enjoy ka sa ginagawa sa'yo ni Trisha at hindi mo man lang napansin na sumigaw ako. Nakapikit ka pa eh. Mukhang nagde-deliryo. Nakaismid na wika niya. Nakakadiri kayo at ang mga pinaggagawa nyo. Mabuti na lang at pansamantalang isinara ni na Armand ang Cafe del Toro. Kung hindi ay siguradong maraming makakarinig sa sumbatan nila. Oo na, nagtaksil ako. Sigaw ni Gio nang akmang lalabas na siya ng pinto. Humarap uli siya rito. Tama ka nga, Amanda. Matagal na ako nagtataksil sa'yo. Well, hindi lang sa'yo, kundi maging sa mga dati kong karelasyon. At kahit sa asawa ko. May asawa ka na? Isang bagong shocking revelation yon sa kanya. Panibagong kasinungalingan. Dahil ang pagkakaalam niya ay single ito. Yes. I was married once, but at last it didn't work out. You wanna know why?
Dahil baog ako. Kaya kahit ilang babae pang sipingan ko, malabong mabuntis ko sila. So para ka na magpaka-faithful ako. Proud ka pa? Hindi makapaniwalang bulalas ni Amanda. Hindi nga ako nagkamali na makipag-break sa'yo at hayaan ka sa gusto mo. Hindi naman sana importante kung baog ka o hindi eh. Huwag ka lang manyak at pariwara. Tama na. Sikmat nito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot. Lalabas na sana siya pero mabilis na nakaabante ito at hinarang siya. Hinablot nito ang braso niya. Napaigik siya nang bumao ng mga daliri nito sa kanyang braso. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Pare, hindi na maganda yan. Sabi nang pumasok na si Jack. Hinayaan ka naming makausap si Amanda sa kabila ng ginawa mong pang-i-steer sa amin. Ngayon kung gusto mo pang makaalis dito nang hindi hiwa-hiwalay ang mga buto, bitiwan mo siya. Pare, usapang mag-shota to. Huwag kang makialam. Hindi natinag na sagot ni Gio. Ayaw mo talaga siyang bitiwan, pare? Sumulpot sa likuran ni Jack si Audie. Baka gusto mo manghiram ng muka sa aso. Namagitan siya sa mga ito. Jack, Audie, pakiusap. Hayaan niyo na lang kami. Malapit nang matapos ang pag-uusap namin. Amanda, umalis ka na riyan at pakasaktan ka ng walang yung lalaking yan. Naroroon na pala si Jane at nasa mukha nitong pag-aalala. Hindi sila aalis. Dahil kailangan nilang marinig ang sasabihin ko. Nang malaman natin na hindi lang naman ako ang taksil at sinungaling dito, kundi yun ding isang kamiyembro nila. Nag-take advantage sa girlfriend ng may girlfriend. Bantay sa lakay. Umayos ka pare. Babala ni Armand na sumabad na rin. Bryle, pumasok ka nga. Isang club member na matangkad. Pumasok ang lalaking maskulado. Excuse me, Amanda. Sabi nito nang lampasan siya. Pagkatapos ay nakipagtitigan kay Gio na hindi pa rin siya binitiwan. Makapasok na nga rin. Ni Jasper, sumunod din si Cole. Naantig siya sa suportang ipinakita ng mga ito sa kanya. Pero at the same time ay nahiya rin siya dahil sa kaguluhang dala niya sa club. Sige lang, pasok lang kayo. The more the merrier. Nakangisi pang wika ni Gio sa mga kalalakihang humarap dito. Tara sa magandang pwesto. Hinila siya nito malapit sa counter. Wala bang pwedeng mag-serve ng mga order natin? Lumingali nga ito sa paghahanap ng taga-silbi. Mas maganda kung nagkakape tayo habang nag-uusap. Gio, ano ba? Tapusin na natin to. Huwag mo nang dagdagan ng pagkapahiya ko. Napahiya raw siya oh. Tatawa-tawang sabi nito. Namataan nito si Ching Ching. Bakla, bigyan mo ako ng kapeng barako. Yung mas barako kaysa sa akin. Pumasok si Ching Ching at dumiretso sa counter. Gusto mo ng kape? Bibigyan kita ng kape, pero please, manyak na pogi. Tapusin mo ng drama mo nang makapagtrabaho na kaming lahat dito. Muling binalingan ni Gio ang mga matador. Una, gusto ko lang namang malaman nyo kung sino ang access ko rito. Yun ay ang magaling kong pinsan. Pinsan mo? Gulat na reaksyon ni Amanda. Hindi ko alam na may pinsan ka rito. Bagong revelasyon yon. Nagulat din ang mga matadores sa narinig. Yes, pinsan. Pinsan ko si Nico Pasaje. Ang pinakamamahal kong pinsan na sumulot sa girlfriend ko. Hindi ganyan si Nico. Tumayo si Cole mula sa pwesto. Tatamaan ka na sa akin. Cole, easy lang. Pigil ni Jasper sa kasamahan. Ayaw niyong maniwala sa akin? Bakit hindi niyo siya tanungin nang magkaalaman na? Ako lang ang nakita niyong may mali. Sa pamilya, sa mga kaibigan at kahit sa mga hindi ko kilalang tao na tulad niyo. Masama pa rin ako. Ako na lang lagi. Akong inutil at walang silbi. Kahit pagkakaroon ng anak ay hindi ko magawa. Hindi totoong sinasabi mong yan, Gio. Napaatras siya at hinayaan naman siya nito.